Sa araw na ito, ginugunita natin ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na ina. Ito ay makapitong araw, matapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Ng isang linggo, August 15, ay ating pinagdiwang ang kapistahan ni Maria sa pag-akyat. Iniakyat siya sa langit, katawan at kaluluwa, dahil siya ang unang umani ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. At tayong lahat, kaya nasabi ko ni isang linggo, kung si Kaloy ay natutuwa tayo sa kanyang tagumpay at nakikiamot tayo sa kanya, sa tagumpay niya, nakikisaya tayo, pero alam natin, wala naman tayo medalyang ginto, wala naman tayo yung condo unit, wala naman tayo ng milyon, pero masaya na tayo para sa kanya. Pero sa mahal na ina, kung ano yung iginawad sa kanya, ang maiakyat sa langit, katawan at lupa, ganun din ang ipagkakaloob sa atin. Kaya kung masaya na tayo kay Kaloy, mas masaya tayo dapat sa tagumpay ng mahal na ina, sapagkat hindi lang tayo titingin-tingin sa kanya. Hindi lang tayo manunood sa parada ng tagumpay niya. Tayo rin paparada. Tayo rin magtatagumpay. Tayo rin magkakaroon ng gantimpala. At ngayon naman sa mahal na ina, ang rurok ng gantimpala, ang pagkilala sa kanya bilang reyna, sapagkat ang kanyang anak, ang prinsipe ng kapayapaan, ang anak ng kataas-taasan, sabi nga ng anghel kay Maria. Kaya nga dito makikita natin, may mga ibang tao, lalo na hindi mga Katoliko, masasabi nila, sobra-sobra naman ang papuri kay Maria. Sobra-sobra naman ang tinatanggap niyang pabuya. Totoo naman talaga, sobra-sobra. Bakit? Dahil ang Diyos natin, sobra-sobra kung magmahal. Sobra-sobra kung maggantimpala. Sobra-sobra kung magpabuya. At yun ang pinangahawakan natin. Ganun ang Diyos natin. Kaya nga, katulad ng mahal na pong Jesus Nazareno, kahit may krus, katulad ng mahal na ina, dumanas ng maraming hirap, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Siguro nga minsan, parang ipinagkakait ang katarungan sa atin dito sa mundo. Siguro nga minsan, parang hindi natin maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. Pero sana, sa nakita natin sa mahal na ina, huwag maging dahilan ito para kumapit tayo sa patalim. Huwag maging dahilan ito para mawalan tayo ng pag-asa, para hindi na tayo sumunod sa Diyos. Tandaan natin, sobra-sobra ang kabutihan ng Diyos. Hindi mananaig ang kasamaan, ang kasinungalingan, ang katiwalian. Ang mahal na ina ba, natanggap ba niya ng lubos ang katarungan dito sa lupa? Hindi, di po ba? Nakita nga niya yung anak niya, pinatay, pinahirapan. Ang ganda nung alok sa kanya ng Anghel Gabriel, ikaw ang magiging ina ng tagapagligtas. Pero naging maginhawa ba ang buhay ng mahal na ina dito sa lupa? Hinangaan ba siya ng lahat ng tao? Siguro, nung kasagsagan ng paghihirap ni Jesus Nazareno, walang gustong lumapit sa kanya. Diba ganun ang nararanasan nung mga kamag-anak nung pag may nakulong yung anak mo,
naparatangan yung mahal mo sa buhay. 'Di ba? Kayo ang pagchichismisan, kayo ang pagtutulungan, walang gustong kumampi sa'yo o kumilala sa'yo. Ngayon siguro si Kaloy, dami niyang kamag-anak. Daming lalapit sa kanya. Di ba? Ganun tayo. Pag yung matagumpay, ang daming kumikilala. Pero pag ikaw yung nasa baba, walang gustong kumilala sa'yo. Ganun ang naranasan ng mahal na ina. Dahil siya yung ina nung pinako, natitiyak ko, ramdam na ramdam niya yung pangungulila. Pero ngayon, nasa ng mahal na ina, siya na ay maluwalhating nasa langit. Nasa na yung mga umapi sa kanya. Alam nyo na yon, nasa baba na yon. Nasa na yung mga ayaw tulungan siya. Wala na. Pero yung mga nanatiling tapat sa kanya, nasa kaharian na ni Jesus sa Sareno. Kaya, mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Opo, mahirap. Mahirap dahil minsan kung ang gagamitin lang natin ay ang ating mga mata, ang ating damdamin, pakiramdam natin parang walang saysay maging mabuti. Aminin natin yon. Minsan pakiramdam natin parang mas mabuti pa yung maging practical ka na lang sa buhay. Siguro yung iba sa inyo, nung papunta rito sa Quiapo, baka biniro pa na iba, simba ka ng simba dyan. Sana magtrabaho ka na lang, mas kikita ka. Punta ka pa ng punta sa Quiapo, mag-asus pa yung pumunta dyan. Maging wais ka. Meron siguro, alam natin, mga dating deboto, pero siguro para sa kanila, mas mabuti na lang makisayaw sa mundo. Mas mabuti na lang kumampis sa hindi tama kasi minsan yung hindi tama, sila yung umaangat. Yung pag ikaw pa naging tapat, ikaw pang maargabyado. Tandaan natin ang mahal na ina, hindi siya kumalas, hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi siya nang hinawang gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat alam niya, sobra-sobra ang katarungan, ang awa, at ang tagumpay ng Diyos. Nawa, dumating ang araw, makapiling natin ang mahal na ina. Makibahagi tayo sa tagumpay at kaluwalhatian ni Jesus Nazareno sapagkat katulad ng mahal na ina, nanatili tayong tapat, nanatili tayong sumusunod, nanatili tayong nagtitiwala sa Diyos.